Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Matapos ang talo noong Game 2 ng NBA Finals ay nakitang ika-ika sa press conference si Tyrese Haliburton. Nang matanong sa injury ay sinabi niya na wala lang ito. It was listed as ankle injury. Well, sa Game 5 matchup nila ay obvious nga na apektado siya nito at listed na ito as calf injury. Nagtapos siya sa game na walang kahit isang field goal man lang. 0 of 6 nga siya mga kaibigan. May stats lang din siya na 4 points, 7 rebounds, and 6 assists on 0 of 6 shooting sa field and 0 of 4 shooting naman sa 3-point line. Also with negative 13 na plus-minus. Sa post-game interview ay sinabi nga ni Hali na kung nakakalakad siya ay gusto niyang maglaro, habang si Rick Carlisle naman ay sinabi na hindi niya inaasahan na magpapahinga sa Game 6 si Tyrese Haliburton. Ganun pa man, ito nga ba ang tamang desisyon? Dahil sa Game 5 nga ay kitang-kita na nagiging liability siya offensively and defensively dahil hindi pareho ang galaw niya kumpara sa mga naunang game. Mas maganda nga ang nilalaro ng backup point guard TJ McConnell at hindi nagsisinungaling ang mga stats nito. 18 points, 4 rebounds, 4 assists, and 2 steals on 57% shooting sa field sa loob lamang ng 22 minutes of playing time at plus 4 din nga siya sa plus-minus. Ibig sabihin ay na-outscore nila ang OKC ng 4 points sa mga minuto na naglalaro si McConnell at habang na-outscore din nga mga kaibigan ang Pacers ng 13 points sa mga minuto na naglalaro si Haliburton. Some fans were even saying na dapat ay hindi na binalik si Hali sa 4th quarter at binabad na lamang si McConnell. Ganun pa man, kung titingnan natin ang bilis at style of play na meron si McConnell at ang Indiana Pacers, importante sa kanila ang mahabang pahinga upang ma-maintain ang pace na ito. Kaya naman kung magiging liability lamang sa opensa at depensa si Haliburton dahil sa kanyang injury, ang maglaro sa Game 6 ay posibleng hindi ang pinakamagandang ideya para sa Pacers. Isa pa ay kailangan din natin titigan dito ang long-term health niya as a player. Hindi nga coincidence na sa same leg ang injury, ankle soreness noong Game 2 at strained calf ayon kay Shams ngayong Game 5. Strained calf, ito nga ang same injury na naging dahilan kung bakit naging out buong playoffs last year si Giannis Antetokounmpo. Ito din ang same injury ni KD bago siya tamaan ng Achilles injury. May blood clot si Damian Lillard sa calf bago din ito tamaan ng Achilles injury. So hindi nga ito ang injury na pwede mong ibaliwala dahil kapag injured ang calf mo ay more pressure sa Achilles mga kaibigan. Katulad nga siya ng hamstrings mo na konektado sa iyong ACL. Ang injury na ito ay buhat na din nga ng fatigue mga kaibigan ng mahabang regular season at playoffs, lalo na at napakatindi nga ng pace na nilalaro ng Pacers. Big decision nga kay Hali, sa Pacers medical staff at sa Pacers as a team. Handa ka bang isugal ang future ng iyong 25-year-old star sa pinaka-importanting game ng franchise mo? This is a once-in-a-lifetime moment. Ang iba nga ay hindi nabibigyan ng pagkakataon na makaabot sa finals. Chris Paul, Steve Nash, Carmelo Anthony at iba pang all-time greats ang hindi man na nakapaglaro sa finals mga kaibigan. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay dapat napilitin ni Haliburton na maglaro sa Game 6?